Himawari Uzumaki. Sino nga ba ang kanyang magiging tail beast? Dahil sa latest chapter nga lang ng Two Blue Vortex ay ipinakita doon na sinabi ni Jura na itong si Himawari ay nagtataglay daw ng tail beast. So sinong tail beast nga ba ang tinutukoy dito ni Jura na tinataglay ni Uzumaki Himawari? Maraming nagsasabi na Lods, I think si Shukaku yan. Si Shukaku na one-tailed beast. Dahil ito nga si Shukaku ang madalas nang kasakasama ni Himawari nung mas bata-bata pa siya. May mga nagsasabi din naman, Lods, I think si Kurama yan. Dahil nga malamang na-share ni Kurama ang chakra niya kay Himawari bago nga mawala si Kurama. At may mga nagsasabi din naman, Lods, I think ay bagong 10 tails ang tinataglay ni Himawari sa kanyang loob na hindi niya namamalayan. So sari-saring opinion nga ang lumalabas sa atin matapos nga lumabas ang chapter na yan. Kaya masabi rin natin na napakatalino nga ng author na tricky nga ito upang paglaro-laruin ang mga ating pag-iisip. Dahil isipin nyo naman guys, mula ng pagpasok ng Two Blue Vortex, puro kay Boruto na nga na biglang halimaw na napokus ang kwento. Tapos pagpasok nitong chapter 8, bigla nga tayong ginulantang. Biglang lakas din pala itong si Himawari. Yun nga din siguro yung pinagtataka ni Daemon kung bakit hindi niya makana itong si Himawari. Kung matatandaan nyo guys, diba? Sinubukan kanain ni Daemon si Himawari pero hindi niya ito natuloy dahil nga may naramdaman siya o parang nasense siya na kakaiba dito kay Himawari. So siguro itong tinataglay na tail beast ni Himawari is isa sa mga magsasabi kung bakit natatakot si Daemon kay Himawari. So ngayon mga boy, alamin natin ngayon, anong tail beast nga ba talaga ang tinataglay ni Himawari na sinasabi ni Jura at marahil na kinatatakot din ni Daemon. So unahin na natin papasokin dito ang one-tailed beast na si Shukaku. So dito kay Shukaku, matapos ngang ilabas ang chapter 8 ng Two Blue Vortex, ito mga pare si Shukaku yung pinakamaraming comment na sinasabi na malamang itong si Shukaku nga ang magiging tail beast ni Himawari. Dahil nga based na rin sa napanood natin, madalas kang kasama ni Himawari itong si Shukaku noong mas bata-bata pa siya. So dito mga boy hindi ko rin kayo masisi na kung bakit ganun nga talaga na naisip natin baka si Shukaku yung marahil na maging tail beast ni Himawari. Pero dito guys sa idea na yan hindi ako masyadong sang-ayon. Hindi ako masyadong komportable na si Shukaku nga ang magiging tail beast ni Himawari. So ganito unang-una, si Shukaku ay one-tailed beast lang. So it means to say, hindi ganoon ka-massive yung chakra niya. Ngayon dito mga pare, papapansin ko sa inyo. Dun sa sinabi ni Jura, kung papansin ninyo, hindi siya basta sinabi niya lang. Bukod sa binabanggit niya yung bagay na yan na may tail beast pala si Himawari, kung papansin ninyo, parang nababahala din si Jura, na lumalabas hindi pangkaraniwang tail beast yung naka Himawari. So kung si Shukaku ang magiging tail beast ni Himawari, bakit ganun yung reaction ni Jura na parang nababahala din siya? Samantalang si Shukaku lang pala ang magiging tail beast ni Himawari. Although nandun na tayo, malakas naman si Shukaku. Kasi one of the video yan, di ba? Pero ikukumpara kasi sa palakasan talagang chakra, si Kurama talagang pinaka-nangingibabaw sa lahat. Ngayon, kung si Shukaku yan, dapat hindi ganun katense yung mararamdaman ni Jura at Daemon. Na dapat ngayon masabi natin na sobrang lakas o napakalakas na tail beast ang tinataglay ni Himawari. Ulitin ko guys, malakas din si Shukaku. Pero dapat sobra-sobra pa dun. So it means to say, yung tinataglay na tail beast ni Himawari, between Kurama level hanggang 10 tails. Sa madaling salita, dapat nagtataglay ng napakalakas na chakra yung tail beast ni Himawari ngayon. So sa idea na si Shukaku ang magiging tail beast ni Himawari, doon guys hindi ako masyadong komportable o di ako masyadong sang-ayon doon. Ngayon dito naman tayo sa pangalawa. Ito nga ay si Kurama. So may mga nagsasabi din kasi doon sa comment section na si Kurama nga ang marahil na maging tail beast dyan ni Himawari. So dito guys, hindi rin ako masyadong sang-ayon. Kumbaga kasi doon sa idea na patay na nga si Kurama. Tapos paano itong muling mabubuhay? Tapos kay Himawari pa. Kasi nga yung ginamit nila Kurama yung Baryon mode, diba? Si Kurama na din ang nagsabi na ibang case yung pagkamatay niya. Kaya yung Baryon mode na ginamit nila Kurama is permanenteng pagkamatay yun ni Kurama. So paano magre-revive si Kurama kay Himawari sa ganung kadahilanan o ganung kababaw na paraan? Pero dito may punto rin naman yung iba na kumbaga marahil na kapag share ng chakra si Kurama bago siya mawala. Kumbaga na-share niya yung kanyang chakra sa magkapatid na si Himawari at Boruto. Dahil kung pagmamasdan din yung mukha nila Himawari at Boruto, tulad na kay Naruto, may mga guhit sila sa mukha. So marahil bago mawala si Kurama nakapag-share si Kurama ng chakra kay Boruto at Himawari. Lods, paano yun?
kung ganun man, bakit sa Himawari lang magre-revive si Kurama? Bakit hindi rin kay Boruto? So ganito guys, marahil may share silang dalawa ng chakra ni Kurama, pero yung pagka-revive ni Kurama, marahil na isang option lang yon. Kumbaga yung pagkakataon na kay Boruto dapat, nawala na. Dahil nga sabihin na natin na may chakra din si Kurama kay Boruto, pero siguro nawala yon doon sa times na pumasok na nga si Momoshiki sa katawan ni Boruto. So nawala yung pagkakataon na yon na marahil doon rin mag-revive si Kurama kay Boruto. Ngayon, yung chance na yon nalipat tuloy kay Himawari. Dahil wala namang kumuha sa katawan ni Himawari, di ba? Wala namang pumasok. Unlike kay Momoshiki na ginawang vessel si Boruto, pero di siya nagtagumpay. So siguro ang naging option na maka-revive si Kurama doon kay Himawari nalipat. Kaya ganun pa rin yung itsura nila guys. May whiskers sila sa mukha nila, di ba? May mga guhit sila, tulad na kay Naruto. Kasi kumbaga nangyari din kay Naruto, nung isinilang si Naruto, may whisker din siya. Kumbaga alam nyo na, si Minato at Kushina, bago sila may gawin, alam nyo naman, si Kushina ay nasa kanya si Kurama. So nung ipinanganak na si Naruto, may whisker din ito. Kaya nung si Naruto naman, yung may gawin sila ni Hinata, at nung ipinanganak na sila Boruto at Himawari, ganun din guys, same kay Naruto, may whiskers din sila. Yun nga rin yung iniisip ko Marahil yung anak nila Mito Uzumaki at Hashirama Senju, nagkaroon din ng whiskers sa muka. Kasi bago may gawin sila Mito at Hashirama, si Mito Uzumaki ay isa na ngang Jinchuriki ni Kurama. Pero syempre, hindi naman pinakita kung sino yung anak nila Hashirama at Mito Uzumaki. Kaya di rin natin alam kung ganun ba talaga. Pero masabi ko rin na marahil yung anak nila Mito at Hashirama, may whisker din sa muka. Dahil nga Jinchuriki na ng QB si Mito Uzumaki bago pa isinilang yung kanilang anak. Same as Naruto at Boruto Himawari. So anong ibig sabihin guys? Ang ibig sabihin lang inborn yung pagiging share chakra nila kay Kurama. Kumbaga dahil dumadalo yung chakra ni Kurama kay Naruto, same at Mito at Kushina Uzumaki, kaya yung magiging anak nila sa genes nun o sa DNA nun, magkakaroon din ng chakra ng QB o ni Kurama. Kaya may whisker siguro yung mga mukha nila nung isilang sila. Kaya ibig sabihin din, nung ipinanganak na sila, yung chakra nila malamang may halo ng chakra ng QB. So dahil nga naunahan na ni Momoshiki si Kurama kay Boruto, kaya ang magiging option ni Kurama na makapag-revive ay dito kay Himawari Uzumaki. Kaya ayun yung naisip ko guys, kung marahil baka si Kurama yung magiging tailbeast nitong ni Himawari. So kung si Kurama nga ang magiging tailbeast ni Himawari, may punto rin dahil nga si Kurama, alam natin, nagtataglay ito ng massive chakra na sapat na rin siguro para magbuntong hininga si Jura. So ngayon mga boy, dito tayo sa last. Kung hindi man si Shukaku ang magiging tailbeast ni Himawari, at kung hindi rin man si Kurama ang magiging tailbeast ni Himawari, baka si Himawari na rin mismo ang panibagong Jinchuriki ng Jubi. Dahil kung matatandaan nyo guys, hindi lang isa ang Ten Tails. Kung matatandaan nyo, una natin nakita ang Ten Tails dun sa panahon nila Hagoromo. Then muli nga itong na-revive sa Shippuden. Then pagpunta naman sa Boruto, may lumitaw na naman na panibagong Ten Tails. So ibig sabihin, magkakaiba yung Ten Tails mga pare, Yung nilabanan ni Hagoromo na Ten Tails at yung sa Shippuden, parehas lang yun. Pero yung sa Boruto, panibagong Ten Tails yun guys. Kumbaga baby Ten Tails yun. Yung sa Naruto kasi, matanda na yun, makunat na. Kaya mas mahirap labanan at kontrolin. Ngayon yung sa Boruto naman, sanggol pa lang kasi yun. Hindi pa ganun ka, laki. Tataka nga ako dito sa Ten Tails na to parang may sariling dentiste. Ang kinis ng ngipin, Unlike do sa Shippuden, ang tatalas ng ngipin, di ba? Anyway, yung kasi yun guys, kumbaga bago pa lang to, So ngayon, ano ang punto mga pare, Marahil kasi na si Himawari nagtataglay din ng panibagong Ten Tails. Kasi tulad nga sinabi ko, kung papansin ninyo, hindi man letrahan pero halatang nababahala si Jura kay Himawari. So it means to say na hindi pangkaraniwang chakra ang tinataglay ni Himawari sa kanyang katauhan. Napakalakas na chakra ang tinataglay ni Himawari sa kanyang katauhan. Kaya ang iniisip ko dito guys, marahil may pangatlong Ten Tails na lumitaw o nabuhay at ang naging host nito ay si Himawari. Kaya siguro kung babalikan, si Daemon takot na takot kay Himawari. Kasi kung titignan kung mga video lang yon, like sila Shukaku, hindi naman matakot ng ganun si Daemon kayang-kaya naman niya yun Pero dahil takot na takot nga si Daemon kay Himawari, ibig sabihin lang guys, hindi pang karaniwang tailbeast yung naka-Himawari. Na marahil never pa natin itong nakita. Na marahil nga rin na baka panibagong Ten Tails ang tinataglay nito nang hindi niya namamalayan. At saka ito para sa akin hindi talaga si Shukaku at Kurama ang magiging tailbeast dito ni Himawari. Kasi isipin nyo guys, kung babalikan dun sa Tenketsu ni
Himawari kumpara dun sa Tenketsu ni Momoshiki. Itong Tenketsu na ginawang atake ni Momoshiki kay Naruto nagawa pang kayanin ni Naruto. Samantalang yung Tenketsu na ginawang atake ni Himawari kay Naruto hindi niya kinaya. So imagine mga pare, during that time nung inatake si Naruto ni Himawari at Momoshiki na kay Naruto pa si Kurama niyan. Then pagkumparahin natin, parehas Tenketsu yung ginawa ng dalawang karakter na to, Himawari at Momoshiki. Yung sa kabila kay Momoshiki kinaya ni Naruto, samantalang kay Himawari hindi. Damay pa si Kurama sa loob. So ibig sabihin, hindi si Shukaku ang pwedeng maging tail beast ni Himawari. At mas lalong ibig sabihin na hindi si Kurama ang magiging tail beast ni Himawari. Ibig sabihin lang guys, may mas malakas pa na tail beast na tinataglay si Himawari na mas malakas pa kay Kurama. Ulitin ko guys, inatake ng Tenketsu ni Momoshiki si Naruto at Kurama nakayanan nila ito. Samantalang kay Himawari, hindi kinaya, tumba si Naruto at Kurama. Kaya means to say din na mas malakas si Himawari kay Momoshiki. At mas lalong means to say na hindi si Shukaku at Kurama ang magiging tail beast ni Himawari dito. Na kaya nga ang naisip ko dito mga pare na ang tail beast na mas malakas pa kay Kurama wala namang iba kundi ang Ten Tails. Kaya maaaring panibagong Ten Tails ang lumitaw o isinilang o sumilang kay Himawari. Pero ang pinagtataka ko dito kung panibagong Ten Tails man ang tinataglay ni Himawari, bakit ganun? Parang ang basic lang sa kanya na i-handle ito. Dahil alam naman natin ang Ten Tails guys, napakalakas ng chakra yan. Siya yung pinakamalakas na chakra sa lahat ng tail beast. Kaya papaanong na-handle yun ni Himawari, tapos hindi niya pa namalayan. Kumbaga sabihin natin sa sobrang lakas ng chakra na yon, dapat hindi kakayanin ng katawan ni Himawari na i-handle yun. Lalo't isipin nyo, hindi pa ganun katanda si Himawari yan, di ba? Pero kahit gayon pa man, marahil siguro na sanggol pa lang yung tail beast na yon. Kumbaga naalala nyo sa mga video, di ba? Nag-umpisa sila sa mga maliliit, kumbaga sanggol pa lang sila nun. Ayun yung ginawa ni Hagoromo na nakalagay sa bilog, di ba? Mga sanggol na video pa lang yan. So marahil siguro na yung tail beast na naka-Himawari, 10 tails siguro yon na sanggol pa lang. Sobrang liit pa lang kako, kumbaga. Kaya hindi rin siguro namalayan ni Himawari na meron siyang halimaw na ganun at nakakaya pang i-handle ng kanyang katawan. Pero hindi pa tayo 100% sigurado sa bagay na yon mga pare, no? Dahil nga tulad ng sinabi ko kanina, ang author ng Naruto tricky. Kaya as of now, hindi tayo makapaglabas ng eksaktong impormasyon kung anong tail beast nga ba ang tinataglay ni Himawari. Malay ba natin, baka si Shukaku talaga yung maging tail beast ni Himawari, di ba? Or baka si Kurama talaga, di ba? Or baka ibang tail beast talaga tulad nito. Di ko alam kung anong tawag sa tail beast na yan na fan-made. Tulad nitong nakita nyo na ibang klaseng tail beast. Di ko alam kung anong tawag dyan, no? Pero yung mga ganyan kasi fan-made lang naman yan. Pero based nga dun sa mga sinabi ko guys, alin ang sa tingin nyo ang tinataglay na tail beast ni Himawari? So comment below mga pare ko at kung wala man sa tail beast na binabanggit natin ngayon, anong klaseng tail beast nga ba naisip nyo na tinataglay ni Himawari? Yun lang guys, maraming salamat. Sana'y nag-enjoy kayo sa video natin ito. Like and subscribe for more videos. Maraming salamat, tayo nagpapaalam.